Isang liham ang nakarating sa atin mula kay Serna, isang 35 years old na matandang dalaga mula sa Pampanga. Akala niya ang pagpapatuloy sa kanyang bahay sa isang binata na tricycle driver ang sagot sa kanyang pangungulila, ngunit hindi niya alam, ito pala ang magiging mitya ng kanyang kamatayan. Paano nauwi ang isang simpleng pagtulong sa isang madilim na krimen sa gitna ng matalahib at ilog? At paano bumangon ang isang babaeng inakalang wala ng buhay? Dahil ang katotohanang ipubunyag ni Serna sa liham na ito ay tiyak na magpapatindig ng inyong balahibo. Panoorin hanggang dulo. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe at like na sa aking YouTube channel. Ako po si Serna. Sa edad na 35 years old, tila nakatali na ang buhay ko sa mga haliging kahoy at antigong kasangkapan ng aming lumang bahay dito sa isang liblib na barangay sa Pampanga. Matandang dalaga, yan ang bansag nila sa akin. Isang titulong tinanggap ko na nang may pait at pagsuko. Ang bawat araw ko ay paikot-ikot lang sa paglilinis ng mga bintanang kapis, pagdidilig ng mga hiyas sa hardin, at ang pakikipag-usap sa katahimikan na tanging ang huni lang ng mga kuliglig ang sumasagot. Ngunit ang katahimikang iyon ay nabasag noong isang maulan na hapon, 3 buwan na ang nakalilipas. Dahil sa lakas ng ulan, napilitan akong tumawag ng masasakyan pa uwi mula sa palengke. Doon ko unang nakilala si Boknoy. Siya ang driver ng tricycle na tumigil sa tapat ko. Sa unang tingin, baka sa kanya ang kabataan na 24 years old may katawang hinubog ng bawat padyak at manibela at balat na sadyang pinatibay ng init ng araw. May kung anong bagsik at lamyos sa kanyang mga mata na hindi ko inaasahang makakapukaw sa natutulog kong sistema. Ma'am Serna, baka mabasa kayo ng husto. Sakay na po, wika niya sa tonong magahlang pero may kasamang kakaibang kislap sa mata. Simula noon, naging suki ko na siya. Siya ang palaging dumarating tuwing kailangan ko ng maghahatid ng mga mabibigat na pinamili o kahit simpleng pagtakbo sa bayan. Sa bawat biyahe, unti-unting lumalim ang aming usapan. Nalaman kong galing siya sa hirap, nagsisikap para sa pamilya, at may mga pangarap na tila hindi kayang abutin ng kinikita sa pamamasada. Sa panig ko naman, unti-unti kong naramdaman ng muling pagtibok ng isang bahagi ng pagkatao ko na akala ko'y kinahalawang na ng panahon. Ang bawat haplos ng kamay niya kapag tinutulungan akong magbaba ng supot at ang amoy ng pawis na humahalo sa hanging dala ng mabilis na takbo ng tricycle ay unti-unting nagiging mitya ng isang pagnanasang hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, nasira ang gripo sa aking lababo. Dahil wala akong ibang matakbuhan, tinawagan ko si Boknoy. Dumating siya nang nakasuot lamang ng sando, bakas ang bawat masel sa kanyang braso habang inaayos ang tagas. Habang pinapanood ko siya mula sa likuran, ang init ng gabi sa Pampanga ay tila nag-alab sa loob ng aking dibdib. Ang pagkakaibigan at paggalang ay unti-unting nilalamon ng isang mapanganib na plano. Hindi ko na matiis ang lamig ng aking kama. Kailangan ko ng init na tanging ang isang tulad niya ang makakapagbigay, kahit pa sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi ko inakala na ang init na hinahanap ko ay magiging mitsa ng aking sariling mitsa. Noong gabing iyon, matapos niyang ayusin ang gripo, nag-alok ako ng alak bilang pasasalamat. Ngunit sa pagitan ng mga tahgay, tila nagbago ang ihip ng hangin. Ang kislap sa mata ni Boknoy na akala ko ay paghanga, ay napalitan ng isang madilim at mapanirang pagnanasa. Sa isang iglap, ang tahimik kong tahanan ay naging saksi sa isang marahas na pakikipagtunggali. Ginamit niya ang kanyang lakas upang supilin ako. Hindi ko na nagawang sumigaw dahil sa takot at sa bigat ng kanyang mga kamay. Matapos ang karumal-dumal na sandaling iyon, hindi pa siya nakontento. Sa takot na ako ay magsumbong at masira ang kanyang buhay, sa pilitan niya akong isinakay sa kanyang tricycle sa gitna ng kadiliman ng madaling araw. Dinala niya ako sa isang malayong dako sa Pampanga kung saan ang paligid ay balot ng matahtahyog na matalahib. Ang bawat habdin ng gasgas ng damo sa aking balat ay hindi maikukumpara sa habdin ng kanyang pagtatraidor. Ipatawad, Ma'am Serna, pero hindi mo na pwedeng ibuka ang bibig mo. Suwam mo. Bulong niya
Ang boses ay wala ng bakas ng binata na magahlang na nakilala ko. Sa gitna ng masukal na damuhan, muli akong nakaranas ng lupit sa kanyang mga kamay. At bago pa ako makahingi ng saklolo, naramdaman ko ang malakas na pagtulak niya sa akin. Nahulog ako sa matarik na pilahpil hanggang sa lumubog ang aking katawan sa malamig at mabilis na agos ng ilog. Narinig ko pa ang pag-arangkada ng kanyang tricycle palayo. Bit-bit ang akala na ang aking hininga ay tuluyan ng napatid sa ilalim ng tubig. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Ang lamig ng tubig ang mismong gumising sa aking nanghihinang diwa. Sa gitna ng paglunok ng tubig ilog, pilit kong iwinasiwas ang aking mga kamay. Kumapit ako sa isang nakaungos na ugat ng puno sa gilid ng pampang. Ang bawat sentimetro ng pag-angat ko mula sa tubig ay punong-puno ng paghihirap. Ngunit ang puot na nag-aapoy sa aking dibdib ang nagsilbing lakas ko. Dugo, putik at luha ang bumalot sa aking katawan habang gumagapang ako paakyat sa pampang. Buhay ako. Sa kabila ng bawat pasa at sugat, nanatiling buo ang aking alaala. Habang nakatingala sa madilim na langit, isang sumpa ang binuo ko sa aking isipan. Hindi matatapos ang kwentong ito sa paraang gusto ni Boknoy. Ang matandang dalaga na inaakala niyang mahina ay babangon mula sa dalampasigan upang kunin ang katarungang nararapat sa kanya. Ang bawat hakbang ko palayo sa pampang ng ilog ay isang hakbang patungo sa panibagong buhay. Sa tulong ng isang magsasakang maagang nagagama sa bukid, nakarating ako sa himpilan ng pulisya. Ang hitsura ko, duguan, puno ng putik at nanginginig sa trauma, ang naging pinakamalakas na ebidensya ng kalupitang dinanas ko. Sa harap ng mga awtoridad, hindi ako nagpatinag. Inilahad ko ang bawat detalye, ang bawat sakit, at ang pangalang hindi ko kailanman malilimutan, Boknoy. Hindi nagtagal ang pagtatago ng salarin. Sa bisa ng isang mabilis na operasyon, nasabat si Boknoy sa isang terminal habang nagtatangkang tumakas palabas ng probinsya. Hindi siya makapaniwala nang makita niya akong nakatayo sa loob ng presinto, buhay, matatag at may matalim na titig na tumatagos sa kanyang konsensya. Ang kanyang dating mayabang na tindig ay napalitan ng panginginig. Ang kanyang mga kamay na pumatong sa akin ng may karahasan ay nauwi sa pagkakagapos ng malamig na bakal ng posas. Sa loob ng korte, napatunayan ng lahat ng kanyang kasalanan. Habang binabasa ang sentensya ng kanyang pagkakakulong, naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng tinik sa aking dibdib. Ang batas ay hindi natulog para sa isang tulad kong inakalang wala ng boses sa lipunan. Ang karanasan ni Serna ay isang paalala na ang tiwala ay isang sagradong bagay na hindi dapat ibinibigay ng basta-basta, lalo na sa mga taong bago pa lamang nating nakikilala. Sa kabila ng ating pangangailangan sa kalinga o pakikipagkapwa, mahalagang manatiling mapagmatsyag at huwag hayaang mabulag ng pansamantalang kabaitan.